Ito ang UNTV News Worldwide. Ciao Tadyahaw, salamat sa Diyos sa araw na ito. Hello sa iyo, Nina. It's good to see you again. At good morning sa ating mga kasambahay. At syempre, good morning kay Kuya Daniel. Time check po muna tayo. Ngayon ay alas 4:34 ng umaga sa Pilipinas. Magandang umaga sa ating mga kababayan sa Pilipinas. Yes, good morning, Amiel, at syempre sa ating mga kasambahay. Good morning po mula rito sa Down Under. Ngayon ay araw ng Martes, January 16, 2024. Mula rito sa Zhubei, Taiwan, ako si Amiel Pascual. At mula sa Victoria, Australia, ako naman, si Nina Bascon. Maghahatid sa inyo ng mga umatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide sa ating global headlines. Pagdaloy ng lava mula sa nag-aalburutong bulkan sa Iceland bumabagal. Matinding kalagayan ng panahon nararanasan sa halos buong Estados Unidos. 40% ng mga trabaho maapektuhan ng artificial intelligence ayon sa International Monetary Fund. Canadians naniniwalang hindi makapananatili ang US democracy sa pagbabalik ni Donald Trump sa White House ayon sa isang survey. Diplomatic ties sa Taiwan pinutol ng Nauru. Houthi missile pinabagsak ng Estados Unidos. Ating mga umatikabong balita. Tila bumabagal ang lava flows sa bayan ng Grindavik sa Iceland araw ng Lunes, January 15, batay sa mga otoridad. Ito ay matapos matupok ng apoy ang mga bahay na inabot ng lava. Araw ng Linggo, January 14, nang magsimulang pumutok ng isang bulkan sa Rick James Peninsula at magbuga ng lava sa fishing town. Inilikas na ang buong populasyon sa bayan at wala na mga naiulat na casualties. Wala namang indikasyon na maapektuhan ng pag-alburuto ng bulkan ang domestic o international flights. Nararanasan sa halos buong Estados Unidos ang matinding kalagayan ng panahon. Ilang daang milyong residente ang nasa ilalim ng winter weather advisories o warnings. Ito ang umatikabong balita ni Miguel Rey de Leon. Apektado ng bagyo ang Estados Unidos mula East Coast hanggang West Coast. Nagdulot ng matinding lamig, hangin, ulan at niebe ang extreme weather condition. Tinatayang higit 173 million na mga residente ang nasa ilalim ng winter weather advisories o warnings. Sa forecast naman ng National Weather Service, magpapatuloy ang peligrosong lamig ng hangin, freezing rain at heavy snow sa malaking bahagi ng Amerika ngayong linggo. Panibagong bugso ng Arctic air ang inaasahan sa Midwest at Northern Plains states kung saan posible ang delikadong klima sa kalagitnaan ng linggo. Samantala, apektado na ng panahon ng campaign events sa Iowa kung saan kanselado na ang ilang activities. Nasa pagitan ng -20 at -30 ang wind chills forecast sa Des Moines. Ibig sabihin, posible ang frostbite sa loob ng 20 minutong exposure outdoors. Miguel Rey de Leon, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Balitang Amerika pa rin tayo, maapektuhan ng artificial intelligence ang 40% ng mga trabaho ayon sa International Monetary Fund or IMF. Bukod dito, palalalain din nito ang inequality o hindi pagkakapantay-pantay. Mula sa Los Angeles, California, USA, ito ang umatikabong balita ni Klein Sika Live! Hello Klein, ano ba ang detalye sa pahayag na ito ng International Monetary Fund kaugnay ng artificial intelligence o AI?
So, Amel, maapektuhan ng artificial intelligence o AI ang halos 40% na lahat ng mga trabaho batay sa isang bagong pag-aaral na International Monetary Fund o IMF. Sa advanced economies naman, may kinabang ang mga manggagawa sa integration ng AI at maisusulong ang kanilang productivity. Sa ibang kaso naman, may abilidad ang AI na gawin ang mga pangunahing trabaho na kasalukuyang ginagawa ng mga tao. Mapapababa nito ang presyo ng labor, maapektuhan ang sweldo at mawawala ang mga trabaho. Sa pagtaya naman ng IMF, 26% lang ng mga trabaho sa low-income countries ang maapektuhan ng teknolohiya. Ayon sa Managing Director ng IMF na si Kristalina Georgieva, sa karamihan ng scenarios, panalalain ng AI ang inequality. Dagdag pa nito, marami ring bansa ang wala infrastruktura o skilled workforces upang mapakinabang ang bentahe ng AI. Kaya dapat tugunan ng policymakers ang nakakabahalang trend upang maiwasang magamit ang teknolohiya sa pagpaigting ng social tensions. Back sa iyo, Amiel. Klein, isa nga yan sa pinag-uusapan din, lalo na sa amin, sa sektor ng education, yung advantage at disadvantages ng AI. Diyan ba sa Estados Unidos, ramdam na ba yung disadvantages itong AI? Totoo yan, Amel. Naramdam din dito sa impact ng AI sa mga trabaho sa Estados Unidos at isang bagay din yan na inaasahan ng mangyayari ng gobyerno. Kaya nakaraang taon lang na October ay nilagdaan ng President Biden ng isang executive order na humihimok sa mga developer na magbahagi ng kanilang mga resulta sa kaligtasan na may kaugnayan sa AI sa gobyerno ng US, Amel. Klein, sana magamit talaga itong mga technology kagaya ng internet for the better good. Salamat sa iyo, Klein Singka mula sa Los Angeles, California, USA. Hindi makapananatili ang demokrasya sa Estados Unidos kung makababalik sa White House si dating Pangulong Donald Trump. Ito ang paniniwala ng 2/3 ng Canadians batay sa isang survey. Mula sa Ottawa, Canada, may umatikabong balita si Charles Corpus live. Charles, ano ba ang detalye sa survey na ito? Yes, Nina, nasa 2/3 ng Canadians na tinanong sa isang survey ngayong buwan ang nagsabing hindi makakapanatili ang demokrasya sa Estados Unidos kung magkakaroon ng panibagong 4 na taon sa White House si dating Pangulong Donald Trump. Kalahati sa kanila ipinahayag na patungo sa pagiging authoritarian state ang Amerika. 64% sa 1,510 respondents ng Angus Reid Institute poll ang sang-ayon sa pahayag na hindi makakasurvive ang demokrasya sa 4 na taon pang pamumuno ni Trump. 28% naman ang hindi sumang-ayon. Maraming Canadians ang nabigla sa January 6, 2021 attack sa Capitol Hill ng Trump supporters na layong harangin ang certification ng panalo ni President Joe Biden sa 2020 election. Sinisisi ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau si Trump dahil sa karahasan at kaguluhan. Samantala, malinaw na frontrunner sa Republican nomination si Trump at posibleng makatunggali ni President Joe Biden sa November US election. Ito ay sa gitna ng pasisimula ng voting sa presidential primary race sa Iowa araw ng Lunes, January 15. Balik sa iyo, Nina. Charles, gaano ba kahalaga ang ugnayan ng Canada sa Estados Unidos? Yes, Nina, mahalaga nga yung ugnayan ng Canada sa Estados Unidos, lalo na nag-share sila ng border na halos 9,000 kilometers long, no, na kaya mahalaga yung close communications nila para nga mas efficient pagdating sa trade at may kasaysayan na rin ang Canada at US na kolaborasyon pagdating naman sa pagtugon sa mga global challenges. Kaya mahalaga na mapanatili ang relasyon nila, lalo na mapaunlad yung katatagan dito sa North America. Back to you, Nina. O tsaka yung flow-on effect ng mga policies na pwedeng ipatupad ng Estados Unidos, may epekto rin talaga sa mga karatig bansa gaya ng Canada. Salamat, Charles Corpus mula sa Ottawa, Canada. Mula sa Amerika, pumunta naman tayo dito sa Taiwan. Naniniwala ang mga political analysts na hindi titigil ang China sa ginagawa nitong military threat at trade sanction sa Taiwan. Ito ay sa kabila ng pagpapalit ng liderato sa pagkapanalo ni Vice President Lai bilang bagong pangulo ng self-ruled nation.
Ito ang umatikabong balita. Magpapatuloy ang ginagawang military threat at economic pressure ng China sa Taiwan sa panunungkulan ni President-elect William Lai ayon sa mga political expert. Noong Sabado, January 13 ay inihalal bilang bagong Pangulo ng Taiwan si Vice President Lai. Bagamat historic ang ikatlong termino ng ruling Democratic Progressive Party, isa sa pinakamalaking hamon ng bagong administrasyon ang relasyon nito sa China. The likelihood is very high. If we launch this kind of economic sanction against Taiwan, and also it can be imaged that the more frequent so-called incursion into our ADIZ by the fighter jets or so-called warships. So that they can only one stone here, two birds. Only one hand to send a strong warning to new DPP administration. Sa kanyang victory speech, ipinahayag ni President-elect Lai na pananatilihin niya ang peace at stability sa Taiwan Strait at mananatiling bukas sa dialogo sa Beijing. As President, I have an important responsibility to maintain peace and stability in the Taiwan Strait. I will act in accordance with our democratic and free constitutional order in a manner that is balanced and maintains the cross-strait status quo. Subalit naniniwala ang mga political analyst na malabo pa sa ngayon na mag-resume ang formal na pakipag-usap ng China sa Taiwan simula nang matigil ito noong 2016 sa panahon ni President Tsai Ing-wen. Itinuturing ng China na teritoryo nito ang self-ruled island. Dahil dito buo ang ambisyon ni Chinese President Xi Jinping sa plano nitong reunification ng Taiwan, subalit wala pa umanong mangyayaring all-out invasion, dagdag pa ng political expert. But for me, I don't see, or at least the likelihood for a so-called all-out invasion in the next several years probably is low. Sa isang pahayag ng Taiwan Ministry of Foreign Affairs, nanawagan ito sa Chinese government na igalang at tanggapin ang resulta ng eleksyon at itigil ang panggigipit sa Taiwan. Nakatakdang maupo sa Mayo bilang bagong presidente ng Taiwan si Vice President Lai, kasabay ng running mate nito na si Xiao Bi-khim. Amiel Pascual, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinutol na ng Nauru ang diplomatic ties nito sa Taiwan. Naniniwala ang Taipei, may kaugnayan ito sa resulta ng eleksyon nitong weekend. Ito ang umatikabong balita ni Grace Aguado. Inanunsyo ng South Pacific nation Nauru na pinumputol na nito ang ugnayang diplomatiko sa Taiwan at sa halip ay kinikilala ang China. Ginawa nito ang anunsyo sa isang government post sa social media. Ito rin ang binanggit ni Nauru President David Adiang sa isang national address. Ipinaliwanag nito ang desisyon ng Nauru government. Aniya, para sa kapakanan ng bansa at ng mga mamamayan nito, ang pagbabalik ng diplomatic relations ng Nauru government sa China. Dagdag pa nito, agad na nitong pinuputol ang diplomatic relations sa Taiwan at hindi na isusulong ang anumang official relations o exchanges sa Taipei. Bilang tugon, ipinahayag din ng Taiwan na tinatapos na nito ang diplomatic relations ng Nauru upang protektahan ang national dignity nito. Inaangkin bilang teritoryo ng China ang Taiwan at iginigiit na walang karapatan sa pagkakaroon ng state-to-state ties. Isang posisyon na mariin namang pinututulan ng Taiwan. Grace Aguado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinabagsak ng Estados Unidos ang isang missile na pinakawala ng Houthi rebels laban sa USS Laboon sa Red Sea. Batay naman sa US officials, walang nasugatan o pinsalang natamo mula sa anti-ship cruise missile. Ito ang umatikabong balita ni Val Onya.
Ipinahayag ng US military na pinabagsak nito ang isang missile na pinaputok laban sa USS Laboon na nakahimpil sa Red Sea sa pamamagitan ng isang US fighter aircraft. Nagmula ang missile sa isang Houthi area sa Yemen. Walang nasugatan o pinsalang naiulat sa insidenteng nangyari hapon ng Linggo, January 14. Nangyari ito kasunod ng strikes na inulunsad ng Estados Unidos at United Kingdom laban sa Houthi targets sa Yemen. Bilang tugon ito sa ginagawang pag-atake ng Houthi rebels sa commercial shipping sa Red Sea. Nasa 26 na vessels na ang pinuntirya ng Houthis simula noong November 2023. Bunsod nito, napilitan ng pinakamalalaking shipping operators na mag-iba ng ruta dahilan upang maapektuhan ang global trade. Val Onia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umabot na ng 100 araw ang gyera sa pagitan ng Israel at Hamas militant group. Kaya ayon sa White House, ito naman ang tamang panahon na upang pahupain ng Israel ang digmaan. Ito ang umatikabong balita ni Sunny Cos. Ipinahayag ng White House na ngayon na ang tamang panahon para sa Israel na pahupain ang military offensive nito sa Gaza Strip. Sa gitna ito ng commitment ng Israeli leader na ituloy ang pagtugis sa Hamas militant group. Batay kay White House National Security Council spokesman John Kirby, nakikipag-usap ang Amerika sa Israel kaugnay sa transition sa low-intensity operations. Samantala, araw ng Linggo, January 14, ang ika-100 araw ng gyera. Sa kaparehong araw, pinuntirya ng Israeli warplanes ang targets sa Lebanon. Ito ay matapos ang missile attack ng Hezbollah sa northern Israel kung saan 2 Israeli civilians ang nasawi. Pinangangambahan namang magresulta sa mas malawig na gyera sa rehiyon ang palitan ng putok. Halos 24,000 Palestinians na ang nasawi sa Gaza War na inilunsad ng Israel bilang tugon sa October 7 attack ng Hamas. 85% ng 2.3 million population ng teritoryo napilitang lisanin ang kanilang tirahan. 1/4 naman ng populasyon ang nasadlak sa kagutuman. Sunny Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Balik tayo sa East Asia, sinubukan ng North Korea ang isang bagong solid fuel hypersonic missile na may hypersonic warhead. Pinaigting pa nito ang tensyon ilang araw matapos na tawagin ni Kim Jong-un ang South Korea na isang enemy state. Ito ang umaatkawang balita ni Danny Delieva. Ipinahayag ng North Korea na sinubukan nito ang isang bagong solid fuel missile na may isang hypersonic warhead. Wala naman itong banta sa mga kalapit bansa ayon sa State News Agency, KCNA. Araw ng Linggo, January 14, nang ilunsad ito. Bahagi ito ng efforts ng Pyongyang na makapag-develop ng mas makapangyarihan at mahirap na i-detect na weaponry o armas. Ginawa ang test sa mismong araw na umalis mula sa Pyongyang ang isang delegasyon na pinamumunuan ni Foreign Minister Ko Son-hwe patungong Russia. Nangyari ang missile launch at pagbisita sa Russia sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng dalawang Koreas kasunod ng serye ng intercontinental ballistic missile launches at kauna-unahang military spy satellite. Pinangangambahan din ng Washington at mga kaalyado nito ang umiigting na ugnayan ng Pyongyang at Moscow. Samantala, inaakusahan naman ng North Korea ang Seoul sa pagpapalala ng tensyon sa rehiyon dahil sa military drills. Danny Delieva, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Amiel, ito na ang hindi natin makakalimutan ang pinakaabangan nating lahat. Pwede bang bumati? Pwede. Of course, as always, narito ang pagbati ng ating kababayan. Ako po si Elena De Vera ng Edmonton, lokal po ng Edmonton, Elena De Vera po.
Binabati ko po ang aking anak na si Alvin De Vera at si Corinthian De Vera at ang aking mga kabalae sa Baliwag, Bulacan po. Lokal po ng Baliwag, Bulacan. Salamat po sa Diyos. O Amiel, ladies first. Binabati ko syempre sina Kuya Daniel at si Ate Arlene at ang buong sangbahayan. At binabati na rin natin, Amiel, ang lahat ng ating mga taga-subaybay sa UNTV News and Rescue. At happy birthday sa kambal na sina Peter at Ray Andrew Aguha. Amiel, ikaw naman. Oo, ako naman, Ina. Siyempre, binabati rin natin sila Kuya Daniel at ang kanilang sambahayan. At siyempre, yung ating mga masugid na taga-subaybay at talagang hindi mapigil na mag-comment sa ating mga YouTube at Facebook Live. Hello po, kila Nana Elena Yang dito sa Taiwan. At sa iba't ibang panig ng mundo na lagi silang nakakasubaybay sa ating mga broadcast sa UNTV at siyempre dito sa UNW. Hello rin po sa aking nanay sa Pilipinas na laging nanonood at siyempre sa ating mga kapatid dito sa mga celebrants, January celebrants dito sa Taiwan at ganoon din sa buong South Korea. At hello din po sa ating mga kapatid sa Santa Rosa, Laguna, kay Sis Gigi Andal at sa mga taga Lipas City. Ayan. Nina, tayo ay makibalita na. Siyempre, abangan natin yung mga humahataw na balita dyan sa Pilipinas matapos yung ating mga pagbabalita dito sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya tawagin natin, siyempre, walang iba pa kundi si amigo Sherin. Good morning, amigo. Good morning, Amel at Nina. Ngayon ko lang muli nakita si Ate Nina. Long time no si Ate Nina. Kumusta ba? Okay naman, amigo. Long time no see as well. Hindi talaga kasi ako pang Tuesday, pang Friday. Nag-sit-in lang ako, pero nakakamiss talaga. Nakakamiss ang Tuesday edition ng UNW. Kamusta ba dyan sa Pilipinas, amigo? Dito sa amin kasi ay school holiday pa rin ng mga bata. Kaya dito uso ang mga picnic at uso ang mga long drive. Ang mga pamilya ngayon ay nasa iba't ibang lugar. Tinitake advantage na rin or take the opportunity na magkaroon ng family bonding. Kasi nga dahil hindi pa nag-uumpisa ulit or hindi pa nagre-resume ang pasok ng mga bata. So end of the month pa ang pasok ng mga bata rito. Kaya happy day sa mga bata, walang pasok. Diyan ba sa Pilipinas, kamusta amigo? Oo, dito sa atin medyo ngayon natin nararanasan yung yung medyo malamig na hangin na hinahanap-hanap namin dito noong bare months. Ngayon kasi ramdam yung malamig na hangin kahit dun sa Baguio. Nagpunta kami nitong Thursday, Friday, tama. Mas malamig din diyan sa Baguio as well as dito sa Tagaytay. Kaya marami tayong mga kababayan pa rin, especially sa Baguio na talagang hindi tumitigil yung mga turista doon, even yung mga local tourist. Marami tayong mga nakikita doon dahil nga sa malamig na klima o temperatura doon sa Baguio. Ayan. Amiel yata hindi na masyadong malamig no, Amiel? Oo, pero lalamig pa ulit. Pamago-bago kasi yung panahon ngayon dito, amigo. Sa ganitong oras, sa mga 12 to 15 degrees, medyo malamig siya and mahangin din. Pero pagdating ng tanghali, nasa 22 to 25, at tamtaman lang siya kasarapang maglakad-lakad at pwede rin mag-jacket. Pero abangan natin kasi pagpasok ng February, pag nagtutunaw na ng snow sa bandang north, ay lalamig naman dito naman sa aming lugar. At meron pagkakataon nga, lumamig dito ng nasa 4, nasa single digit yung lamig. At dito kasi, amigo, tayo ay nasa subtropical country. Halos parang pareho sa Pilipinas. Kaya lang, talagang pagka ganitong malamig, hindi naman design yung mga bahay dito sa lamig. Talagang ramdam namin yung lamig. At yun naman ay isa sa mga na-enjoy ng ating mga kababayan na namamasyal dito sa Taiwan. At sabi nga kanina ni Ate Nina, diyan sa kanila ay nagpatapos ang bakasyon. Dito sa amin ay pasimula naman, amigo, ang bakasyon dahil magsisimula itong kanilang celebration yung kanilang tinatawag nila na holiday, long holiday pagpasok ng February. Yan ay pag-uwi rin ng ating mga kababayan para
magbakasyon sa Pilipinas. Oy, gusto lang din nating gusto nating ipaalala sa ating mga kaibigan at ng mga motorista dito sa Pilipinas dahil mamayang alas 6 ng umaga mayroong pagtaas ng presyo ng gasolina, ng diesel o petroleum products dito sa atin. Kaya pinapaalam na natin para doon sa mga maglalakbay, magbabakasyon pa at syempre doon sa mga driver ng mga pampasaherong jeepney na magpakarga na bago mag alas 6 ng umaga dahil nga sa pagtaas ng presyo nito mamayang alas 6, Nina. Nako, tataasan naman pala ang presyo ng petrolyo dyan, amigo. Nako, syempre kasunod niyan siguro yung iba't ibang bilihin naman ang tataas. Sana magkaroon din ng rollback sa mga susunod na araw. Sige amigo, Sherwin, kami magabang sa iyong mga humahataw na balita. Salamat at sa ating mga correspondents mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mga kasangbahay, kung mayroon kayong hindi napanood na balita o nais nyong muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari niyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At narito naman po ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Proverbs chapter 29 verse 25. The fear of man bringeth a snare, but who putteth his trust in the Lord shall be safe. Amen. Amiel, napakabilis ng oras dahil yan po ang mga umaatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Martes, January 16, 2024. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350. Mula rito sa Victoria, Australia, ako si Nina Baspon. At mula naman dito sa Zhubei, Taiwan, ako si Amiel Pascual. Dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos. Zaijian!